Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay sa ating Facebook page na ito, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Saan man po kayo naroroon ngayon sa mga pagkakataon na ito na nararating ng ating live broadcast na ito, inshallah. Samahan niyo po ako, mga kapatid at mga giliw po naming mga taga-subaybay sa pagtalakay sa isa sa mga talakayin na naman na ating gustong pag-usapan na may kinalaman sa ating pagiging Muslim, sa Islam. At ito po ay lagi naman para sa kapakinabangan at sa kabutihan nating mga Muslim at para sa ikabubuti ng ating pagiging Muslim. Kung ito man ay isang bagay na kung saan ating tatalakayin dahil ito ay bawal o ito ay hindi natin maintindihan, ito po ay lagi na lamang at sadyang para lagi sa kapakanan at ikabubuti ng ating pagiging Muslim. At especially sa ating mga balik Islam, lagi ko itong sinasabi, pinofocus ko, especially na kapag kami ay o ako ay tumatalakay dito ng mga talakayin hinggil sa Islam, lagi kong ipinagdidiinan, lalo na kapag may mga pagtalakay ako ditong may kinalaman sa mga balik Islam, ay aking laging sinasabi na mahalaga itong pag-usapan hinggil sa mga balik Islam nating mga kapatid o di kaya yung mga bagong Muslim pa lamang na pumasok sa ating pananampalataya. So, medyo matagal-tagal din po tayo, medyo hindi nakapag-live at ito po ay talagang ikinalulungkot natin. Nakapag-live tayo ulit ng tungkol sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa Islam. Ngayon lamang po, at dahil na busy na rin tayo at may mga kanya-kanyang gawain. So, I hope mga kapatid, nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon at nasa maayos na pangangatawan, kalusugan, at dalangin ko po kay Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang may sakit at karamdaman sa mga oras na ito ay pagalingin po kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, pagalingin niyo po ang lahat ng Muslim na dumaranas ngayon ng mga pagsubok at sakit. At pagalingin niyo po sila ng agaran at bigyan niyo po sila ng kaukulang lunas. At gayon din naman ang aking panalangin at ng aking dua sa lahat ng mga Muslim ngayon na sila ay pangalagaan o proteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa anumang sakit o laban sa anumang ikasasama ng ating pangangatawan, kalusugan, sa physical, sa ating mental at saka sa psychological na maaaring ikasama natin. Naway ang pagpapala ni Allah, proteksyon niya ay laging mapasa atin mga kapatid. So, ang ating pong talakayin para sa pagkakataong ito, gaya po ng nakalagay natin dyan sa ating post, ay yung may kinalaman sa issue. Medyo late na po tayong tumalakay nito. Ayaw ko na rin sanang magsalita hinggil dito, pero siguro magbigay lang ako ng, kasi marami na pong tumalakay hinggil dito na mas may karapatan at may otoridad na tumalakay sa bagay na ito. Marami po kasi minsan talagang kapag hindi po ba pag may mga issue na may kinalaman sa
Muslim Ummah, makikita po natin yung concern ng ating mga scholar dyan, ng ating mga sheikh, yung ating mga ustad, yung ating mga mahal na mga da'ya, tagapagpalaganap ng Islam. Makikita po natin yung concern nila. Especially pag yan ay nag-viral at yan ay maraming nag-usap-usap hinggil dyan. Asahan nyo po na yung mga aktibo nating mga kapatid sa social media ay tatalakay at hindi po nila yan palalagpasin. So ako naman ay hindi kasing taas ng kanilang narating sa kanilang pagtalakay, pero magbibigay lang ako. Lagi kong sinasabi lagi, yung concern ko dito ay tungkol sa ating mga kapatid na bagong Muslim at saka yung mga balik Islam. Alam na po natin kung ano yung naging issue ngayon, no? Yung matagal na yon, medyo isang linggo na atang nakaraan, yung pagdarasal nung ating kapatid na si Barcelon at kanya mga kasamahan sa kapatid nating namayapa na si Royet Padilla, si Khalid Padilla, which is siya yung kapatid ni Robin Padilla. At sa family ay condolence po, At the same time, marami na po talagang nag-Muslim mula sa family ni Robin Padilla. Kung hindi ako nagkakamali, si Romel Padilla ay Muslim na rin po siya, no? Napaka unfortunate na talakayin pa natin yung mga ganitong kaguluhan, mga bagay na kung saan hindi nagkakasundo ang mga Muslim, samantalang namatayan na nga yung pamilya ng tao, hindi po ba? Pero kasi ito ay issue na maaaring kakuhanan natin ng lesson o ng aral. Kaya naman dapat marapat lamang talagang talakayin ito ng ating mga kapatiran, lalong-lalo na po sa mga may kaalaman. Lalong-lalo na po sa mga laging tumatalakay sa mga current issues na kagaya po nito. So, ang nakita nga po natin ay nagdasal po sila sa kapatid nating si Khalid Padilla sa mismong, kung hindi ako nagkakamali, parang kung hindi chapel or kapilya or sa punerarya siguro, sa chapel ng punerarya, which is nakalagay siya sa kabaong. At the same time, of course, kapag alam naman po natin yung burol ng isang yumaong Kristiyano, nakaburol po yan sa isang kabaong. At the same time, nasa harapan ng cross o di kaya ribulto o ano pa man ang mayroong nakalagay dyan, which is alam naman natin yung practices nila. Ngayon, ang naging problema po lamang po, siguro kung ito ay nangyari sa mga kapatid natin na hindi siguro ganun ka sikat or di kaya hindi ganun ka interesting yung kanilang buhay. Kasi syempre, Padilla yan kilalang pamilya yan, si Robin Padilla, kapatid niya. Siguro, kaya naman siguro pinag-usapan ng gusto. Pero siguro kung nangyari lang yan sa isang tao na hindi kilala, hindi sikat, o hindi na social media ang nangyaring sitwasyon na yon na dinasalan siya, ay malamang hindi na pag-usapan ng gusto. Pero dahil sikat at natalakay sa social media, at the same time, ang mga taong nagpunta ron, si Ustad Ahmad Barcelon at yung mga kasamaan niya, siguro talagang napag-usapan ng gusto. Hindi pa ba mga kapatid? Kasi marami naman ang mas malala pa dyan ang nangyari, no? na sitwasyon, pero hindi naging ganitong kaingay na issue. Pero dahil nga siguro yung iba sumasabay na rin sa sitwasyon, pinalaki hanggang sa talagang naging usap-usapan sa social media. So, hindi ako para, kumbaga sabihin natin, tuligsain yung ginawa nila. Kasi sa totoo lang, kahit sino naman, no, ilagay na natin yung sarili natin sa kalagayan na kung saan nasa common lang tayo na Muslim. Ibig sabihin, normal na Muslim. Hindi naman tayo scholar na malaki ang kaalaman sa Islam. Hindi rin naman tayo mangmang sa ating pananampalataya, di ba?
kahit papano, mag-iisip ka talaga at titingnan mo talaga, titimbangin mo talaga ang mga bagay-bagay bago ka magsalita. Hindi po ba? Kasi kung scholar ka, malawak ang pangunawa mo sa Islam, malalim ang pangunawa mo sa Islam, di ba? So ito sila yung mga tao na kung saan bago magbitaw ng mga salita, di ba? Napag-aralan na nila, na itanong na nila sa mga mas nakakaalam pa sa kanila o dumaalam na sila, na isanggunin na nila sa mga otoridad ang mga ganitong klase ng usapin, di ba? Kasi sila yung mga tinitingala nating mga scholar, sila yung mga tinitingala nating magbibigay ng linaw sa mga ganitong klase ng issues, di ba? So iba ang kanilang opinion, iba ang kanilang mga sasabihin, iba ang kanilang pagbibigay ng batas dito kung ikukumpara mo sa isang tao na kung saan mangmang o walang alam sa pananampalataya. Hindi po ba? Kung ikukumpara mo yung mga sheikh natin na nakapag-aral sa ibang bansa, nakapag-aral sa mga universities na nakagraduate, doctorate, masteral, pag kinuha mo yung kanilang opinion at ilalapat mo naman sa opinion, ay minsan may mga nagtatanong sa akin, sasabihin nila, Ustad, bakit iba-iba po ang opinion ninyo? Iba po yung napagtanungan ko at iba rin po yung sagot ninyo. Sinasabi ko sa kanya, hindi naman po lahat ng opinion ng mga Muslim ay iisa lamang, lalong-lalo na kapag ang mga issues na ito ay kontrobersyal. Diyo? Kaya naman meron tayong mga tinatawag na School of Thought. Nandyan yung ating mga sinusunod na sina Imam Shafi'i, Imam Al-Maliki, Imam Malik, 'di ba? Yung mga tinatawag nilang mga school of thought, no? Hanbali, Hanafi, Shafi'i, 'di ba? At ito ay nagpapatunay lamang sa buhay na kaalaman na pinag-uusapan ang bawat detalye ng isang sitwasyon, no? Hindi yun tayo yung yun na yun. Kumbaga pinag-uusapan natin based doon sa pangunawa natin at based din doon sa nahanap na katibayan doon sa sitwasyon na yon. Kasi totoo niyan, kung ikukumpara mo yung nakapag-aral ng matataas, kung kukunin mo ang opinion nila tungkol dito sa nangyari sa pagsasala ni Ustad Ahmad Barcelon at mga kasama niya, ano kanilang opinion, at kukunin mo naman yung opinion ng mga taong mabababa lang ang narating sa Islam at minsan yung iba mangmang pa, magkaiba po talaga, hindi po ba? Meron akong isang nabasang post na kulang na lang itakfir nila si Ahmad Barcelon, sabihin nila na Muslim ba yan, balik Islam ba yan, di ba? Kulang na lang na itakwil nila yung pagiging Muslim. Kumbaga yung tao parang wala nang nagawang kabutihan dahil lang sa kanyang ginawa. Hindi po ba? So, iba naman po yung ganong klase ng opinion, extreme masyado na parang husgahan mo yung isang tao. Kasi nandito tayo sa panahon ng social media, hindi marapat na kung ano lang yung nakikita natin, yun ang ating huhusgahan. Kasi bakit? Baka meron pang mas malalim na dahilan kung bakit nila nagawa yan. Huwag tayong yung katulad ng, alam po natin yung kabayo, no? Kapag nasa race sila, nilalagyan ng dito, yung harang dito para hindi makaliko ng ganyan, hindi makatingin. Doon lang sa focus nila sa harap. Huwag po tayong ganun. Pag nakita lang natin dyan na nakita natin sa video o picture nakaharap si Ustad Ahmad Barcelon sa kabaong na mayroong cross sa harapan, yun lang ang titingnan mong side at husgahan mo agad na yan ay masama, ay kafir na, ganito, o mayroon pang mga nagsasabing hindi na yan Muslim, o ano na yan, munafik na yan, di ba? Napaka-kitid ng utak ng taong magsasabi ng ganun. Hindi po ba? Huwag pong kayong maging one-sided. Dapat tinitingnan ninyo o tinitingnan natin ang bawat anggulo at binibigyan na natin ng benefit of the doubt yung ang ating mga kapatid, lalo na yung mga ganitong klase ng sitwasyon, no, na di natin alam yung tunay na pangyayari sa likod nito. Hindi po ba? Huwag tayong mapanghusga agad na para tayong sheikh na nagfatwa agad ng kung ano-anong
rulings na kala mo may pinagkuhanan ng batayan sa Quran tsaka sa Sunnah, samantalang wala naman pala. Hindi po ba? Sheikh Google o Sheikh ano lang ang Sheikh Facebook lang ang narating natin sa kaalaman, tapos tayo ay maghahusga ng ganito. Huwag pong ganon, at hindi po dapat maging mapanghusga ang isang tao. Sa kabilang banda, 'di ba? Hindi rin kasi natin, kung ikaw ay common lang na Muslimin, sa kabilang banda kasi kapag tiningnan mo rin kasi yung picture, hindi mo rin maialis sa kanila na mag-isip ng hindi maganda. Syempre, kung ikaw naman ay makakita ng cross, makakita ka ng kabaong dyan, na simbahan o kapilya yan, di ba? So pag nakita mo yung isang Muslim na nakaharap dyan, nagdadasal dyan, di ba? Parang iba rin talaga ang isipin mo. So, ibabalansi po natin yung mga bagay-bagay. Sa kabila nito, yung mga maaalam naman sa Islam na hindi sila basta-bastang nagbigay ng fatwa, bagkos, nagtanong sila. Meron akong mga nakita, mashallah, yung mga kapatiran natin, nagtanong pa sa mga masyaikh, nagtanong pa sa mga kilalang scholar sa Saudi Arabia o saan mang mga scholar na mapagkakatiwalaan yan. Nakita mo yung mga sagot ng mga scholar. Hindi basta-basta sila nagbibigay ng fatwa, hindi sila basta-basta nagbibigay ng huling salita. Tinatanong muna nila, sinasabi nila, ano bang nangyari, ganito, ganyan, di ba? At saka, nakikita nila yung, dapat may yung tao may wisdom kung paano siya magtatanong din, kung ano yung ilalatag niya. Nakikita mo yung isang tanong doon, isang tanong niya siguro, ilang sentence yon, di ba? Kasi ipinapaliwanag dapat yung sitwasyon. Pag nakita mo yung sagot ng sheikh, isang sentence lang, di ba? Pero ang isang sentence na yun ay makabuluhan at napakarami pong kinonsiderang sagot yun. Kasi minsan yung scholar natin, matipid sila masyado kasi less talk, di ba? Mas maiksi ang sagot, mas maliit ang chance na magkamali ka doon sa sinabi mo na yon. Pero, wag mong isipin na hindi nila pinag-isipan yon. Huwag mong isipin na hindi nila pinag-aralan yun. Kung ipapaliwanag mo sa kanila, o kung ipapaliwanag nila sa'yo kung ano yung ibig sabihin nung sinabi nila na yun, baka malula ka. Diba? Pag sinabi nilang, Sheikh, pwede po ba na magsala ng ganito, ganyan, ganyan? Tama po ba ang sala ng isang tao na sa harapan siya ng kabaong? Ano? Pag sinabi ng Sheikh, oo, tama yung kanilang sala, ang iba kasi, ang gusto nila ipaliwanag. Sheikh, paano naging tama yan? Ano ang dalil dyan? Saan mo kinuha yung katibayan na yan? Anong mga example dyan? Parang ganun ang gusto nilang palabasin. No? Hindi na ko kontento hanggat hindi sila nasasatisfy doon sa kanilang mga tanong. Kailangan maglatag ng ebidensya. Pero hindi po ganun. Once na ang isang scholar, isang may alam sa Islam, nagbitaw po ng isang salita, kahit ang kanyang sinabi lang, oo, hindi ibig sabihin yun na yun. Oo, hindi lang, ibig sabihin, ganun lang kababaw. Ang bilis-bilis naman magsabi ni Sheikh ng oo, hindi po ganun yun. Sapagkat sa likod po ng kanilang sagot na oo, hindi, ay napakarami pong mga ebidensya, mga patunay ang nakalatag dyan bago nila bitawan yung salitang oo, hindi. Hindi po ba? So, kaya natin tinatalakay ito mga kapatid kasi wag sana tayong maging maging extreme lagi. Ang ating relihiyon ay relihiyon ng wasat, o di kaya ng nasa middle tayo. Tayo ay nasa gitna lagi. Huwag tayong maging mangmang naman sa ating pananampalataya at huwag din naman tayong sumobra sa pagiging talino natin na lahat na lang ng bagay ay pinapakialaman natin at binibigyan natin ng hatol, hindi po ba? Huwag tayong magpabaya sa ating pagiging Muslim. Huwag nating pabayaan yung ating pagiging Muslim. Ang kaalaman natin dapat nadadagdagan yan at huwag din namang sumobra. Hindi po ba mga kapatid? Kasi nasa gitna lamang tayo. Uulitin kong muli, kanina sinabi natin kung ang isang tao na common lamang, mangmang, o di kaya siya ay walang alam masyado sa Islam, titingnan niya yung picture na yon na nakikita niya na nakaharap sa kabaong at nakaharap doon sa cross, hindi mo rin maialis sa kanya na magbitaw agad ng salita. Di ba?
Pero bilang isang Muslim na dapat hindi ka naghuhusga kaagad-agad, di ba? Bibigyan mo sila ng benefit of the doubt kung bakit nila ginawa yun. Huwag mo naman agad sabihan na siya ay munafik na, kafir na, hindi dapat ginawa, di ba? Mga extreme po yun, no? Hindi po dapat gano'n. At the same time, ikukumpara natin yung sagot ng ating mga sheikh, mga doktor, mga masteral na nakapag-aral sa Islam, di ba? Swabing-swabe naman ang kanilang mga kasagutan at dapat yun ang ipinapaliwanag sa mga tao. Dapat yun ang ipinauunawa sa mga tao sa ganitong sitwasyon. Di ba? Again, no, hindi po tayo para magbigay ng hatol kung ano yung ginawa ni Ustad Barcelon doon sa kanyang pagsasala ng janaza, kasi meron tayong mga nabasa na mga masyaikh na kanilang pinagtanungan at sinabing tama ang kanilang dasal. Kaso nga lang, kailangan, o mas mainam nga lang kung nagawan siya ng mga rights ng Islam, gaya ng paghuhugas, nabalot siya, di ba? Kaso kung wala namang ganon, at least yung kanyang ginawa, tama pa rin. Pero hindi mo rin kasi maialis na magkakaroon ng iba't ibang interpretasyon, espekulasyon ang mga tao. Hindi po ba? So, much better mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aral po na gusto kong makuha nyo dito, especially sa mga bagong Muslim, sa mga balik Islam, ang aral po na gusto kong makuha ninyo dito ay yung pagiging handa natin at pagkakaroon natin ng pagpapahalaga sa ating pagiging Muslim. 'Di ba? Na sana hindi tayo umabot sa ganung sitwasyon na, with all due respect doon sa pamilya ni Robin Padilla, hindi na tayo umabot sa ganung sitwasyon na kung saan baka yung sarili natin pag namatay tayo ang malalagay doon sa kabaong, tayo ang malalagay doon sa burol, baka hindi natin alam, baka kasi kung sa punerarya po yan na ilagay, malamang at sa malamang at binurol yan, malamang at sa malamang ay naimbalsa mo yan. Hindi po ba? Sana hindi tayo mailagay, yun ang aral na gusto kong makuha ng ating mga kapatid na Muslim. Paghandaan po natin yun, na sana hindi tayo dumating sa sitwasyon na baka pagpatay na tayo, saka natin makita natin yung sarili natin doon, di ba? Makita ng kamag-anakan natin, mga ustad natin na nandoon ka. Di ba? Nandoon ka sa harapan ng kapilya, nalamayan ka, naimbalsa mo ka, kasi hindi mo pinaghandaan yung iyong kamatayan. Di ba? Di ba ang nakalagay diyan sa aking anong tawag dito? Ang nakalagay diyan sa aking live video, hindi ba? Mahalaga, ang sabi ko diyan, ang title diyan, mahalaga sa atin bilang isang Muslim na pahalagahan niya ang kanyang pagiging Muslim hanggang sa pinakadulo nito. Kumbaga, maisakatuparan niya ang ibinigay sa kanyang payo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ba? Lagi nating naririnig ito mga kapatid, no? Lagi po nating naririnig sa khutbah, every Friday, sinasabi ng imam, ng khatib, kapag nagkukhutbah na siya, ito'y aya na lagi po nating naririnig, na sinasabi lagi ng nagkukhutbah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hindi po ba? Siguro ang iba sa inyo, kahit hindi marunong mag-Arabic, sa sobrang dalas na ginagamit ito lagi sa khutbah, ay baka nakabisado na natin ito o nakabisado na nila yung mga hindi marunong, kahit hindi marunong mag-Arabic. Anong sinasabi sa aya na yan? O kayong mga sumasampalataya. Diba? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, matakot kayo kay Allah. Haqqa tuqatihi, ng tunay at tamang pagkatakot. Hindi yung pagkatakot na kunwari lang pagkatakot na yung tunay, genuine na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna, at huwag kayo mamamatay o huwag kayong papayag na kayo ay madatnan ng kamatayan illa wa antum muslimun. Maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Ito'y napakalinaw sa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Sabi niya, o kayong mga sumasampalataya,
Matakot kayo kay Allah ng tunay at tamang pagkatakot at huwag na huwag kayong papayag na kayo'y madatnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Ito ay isang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na huwag kayong papayag na kayo'y mamatay na kayo'y hindi mga Muslim. Hindi po ba? Kung pag-aaralan natin ng mas malalim pa ang kahulugan ng aya na ito, kung bibigyan natin ng mas malawak pang pangunawa dito, inuutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan siguraduhin natin sa ating pagiging Muslim na tayo madadatnan ng kamatayan na tayo mga Muslim. Ang ibig sabihin, hindi lang dapat sapat sa atin na tayo ay nagsyahada, yung mga baling Islam. Hindi sapat na dapat tayo ay nagsyahada, tapos na, okay na lahat, di ba? Siguraduhin natin na sa bawat paghinga natin, sa bawat oras, segundong dumadaan sa buhay natin, anytime na dumaan yung kamatayan, ay Muslim tayo. Kasi bakit? Wala namang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Di ba? Kaya naman kung hindi natin alam kung kailan tayo na mamamatay, hindi rin natin pwedeng masabihin na magpapakabuti lang ako ganito sa araw lang ng Biyernes, baka doon ako mamamatay. Kung hindi ka mamatay sa araw ng Biyernes, sa sitwasyon na hindi ka nagdadasal, paano pag namatay ka sa ibang araw? O yung iba na kung saan Muslim lamang minsan kapag buwan ng Ramadan, pag namatay ka sa hindi sa buwan ng Ramadan, papaano na lang? Papaano mo ngayon mapufulfill yung utos ni Allah na ikaw ay huwag magpabaya sa iyong pagiging Muslim at dapat Muslim kang mamatay? Ang ibig sabihin nun, dapat every seconds, every minute, every hour, di ba? Every day, every week, dapat ready ka, Muslim ka lagi. Walang chance dapat, segundo o minuto, na ikaw ay madadatnan nito, na ikaw ay nasa labas ng Islam. Dapat lagi kang nasa Islam. At magagampanan mo lamang yan, magagawa mo lamang yan, kapag ang buong buhay mo ay inialay mo lahat ng yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ito yung sinasabi ni Allah, wag na wag kayong papayag na kayo madatnan ng kamatayan. Maliban na lamang na kayo ay mga Muslim, hindi po ba? Ito'y dapat maging aral sa atin na isinasa batas, inuutos sa atin ni Allah na tayo'y gumawa ng paraan na hindi tayo mamatay na hindi tayo Muslim, hindi po ba? Ito'y nung buhay pa tayo. Ngunit, di ba? Nangangahulugan ba ito na kapag halimbawa namatay na tayo ay hindi na natin pahahalagahan yung ating pagiging Muslim o hindi na natin concern kung saan tayo mabuburol o saan tayo, kasi nang gusto kong ipagdiinan sa mga bagong Muslim, especially hindi lang sa mga bagong Muslim kundi sa mga kahit born Muslim na sila ngayon ay hindi sigurado sa kanilang kalagayan. Take note po, kapag kahit kayo ay isang born Muslim, kung kayo naman ay nasa piling ngayon ng hindi mga Muslim, at anytime na mamatay ka dyan, sa lugar na yan, sa sitwasyon na yan, na ang mangangalaga sa iyo ay hindi mga Muslim, mag-ingat ka at pahalagahan mo rin kung paano ka mamamatay at anong gagawin mo bilang isang born Muslim. Hindi po ba? Pag namatay ka, halimbawa, born Muslim ka, pero nasa piling ka, wala kang kasamahan dyan na hindi Muslim. Pag namatay ka, baka mamaya, ang mga siwa sa paglibing sa'yo, sa sa'yo ay hindi Muslim. Ano gagawin sa'yo? Hindi po ba? Kahit sabihin mong born Muslim ka, kung ang may authority sa'yo, ang may legalidad sa'yo, may hawak ng legalities sa'yo, ay hindi Muslim, mag-ingat ka. Kasi bakit? Pagdating sa legalities, pag namatay ka na, namatay na ang isang tao, diba? At kukunin na ang iyong bangkay ng kahit sino mang Muslim, wala siyang mapanghahawakang katibayan na kailangan yan, o di kaya wala siyang mapanghahawakang authority para ikaw ay paglaban.
Alam niyo po ba yun? Dapat meron siyang authority na ipaglabang ka. O Muslim yan, o kahit di ko yan kamag-anak, o kahit hindi ko yan relatives o ano, hindi kaya kong ipaglaban yan kasi bakit meron siyang nakalagay dito, nagbigay siya ng authority sa akin. It's either last will yan, sulat yan, o ano pa man. Hindi po ba? Kasi kung halimbawa, lalong-lalo na kapag ikaw ay lumaki na dyan, o dyan ka na, naninirahan sa kanila, o meron silang legal authorities sa'yo, paano mangyayari? Hindi po ba? Halimbawa, kung ang isang lalaki ay, kasi sa Islam pwede namang mag-asawa ang lalaki ng isang Muslim na pwede namang mag-asawa ang Muslim na lalaki ng hindi Muslim na babae, hindi po ba? Vice versa, hindi pwedeng mag-asawa yung isang Muslim na babae ng isang hindi Muslim na lalaki. Kung ang lalaki na Muslim ay nadatnan doon sa kanyang piling ng kanyang hindi Muslim na asawa, hindi po ba? O sa batas ng Pilipinas, ang asawa ay siya ay may karapatan, hindi po ba? Pag namatay ka diyan, dahil asawa mo siya, ikaw may karapatan sa kanya. O di kaya ang mga anak, hindi rin sila mga Muslim. Ibig sabihin, sila ang sa legality, sa authority, sila ang may karapatan sa'yo. Kahit na ano pang gawin ng mga Muslim community o mga authority ng mga Muslim na makiusap o di kaya wala silang mapanghahawagang legal. Kaya paano kanila ipaglalaban? So mag-iingat po tayo tungkol sa bagay na ito. Ito yung gusto kong iparating sa ating mga kapatirang mga balik Islam at hindi lang yon, kundi sa mga kapatid natin na kung saan nalalagay din sa alanganin yung kanilang sitwasyon. In any reasons na kung ano man ang meron, kung bakit nalagay ka sa sitwasyon na yan, 'di ba? Si Allah na ang bahala kung ano man ang sitwasyon na meron ka dyan. Pero habang ikaw ay meron pang kakayanan, habang ikaw ay meron pang chance na makagawa ng tama bago pa dumating yung kamatayan, gawin mo. Kasi bakit? Once napatay ka na, kasi yung iba, katulad kanina, pinag-uusapan namin dito yung after ng sala ng asat, nag-uusapan namin, meron kaming isang brother dito na nag-Muslim bago lang, pero matanda na, 61 na siya. Pinag-uusapan namin yung tungkol dun sa wasiya. Sinasabi namin na, bro, kailangan gumawa ka na ng last will kasi hindi natin alam kung ano yan. Sabi niya, wag muna bro kasi matanda. Baka mamaya hanggang 61 na lang ako nito pag gumawa ako ng wasiya. Nandun pa kasi yung paniniwala niya na kapag gumawa na ng last will, imbis na tayo ay humahaba-haba pa yung buhay, baka hindi na kasi gumawa na ako ng last will. Nagtatawanan kasi kami dahil sinasabi namin sa kanya, hindi naman dahil sa matandaan ka na, kaya mamamatay ka na agad. Hindi. Maraming mga bata pa namatay na agad eh. Ang ibig lang natin sabihin, sinisigurado lang natin. Hindi ibig sabihin na gumawa ka na ng last testament, mamamatay ka na bukas. Hindi po yun. Ang ibig pong sabihin nun, pinaghahandaan lang natin yung any situation, further situation na malalagay sa alanganin yung pagiging Muslim natin, lalong-lalo na pag namatay na tayo. Di ba? Oo nga, pag namatay ka na, sabihin mo, wala naman akong magagawa kasi patay na ako. Hindi. Ang tanong dyan, nung nabubuhay ka pa, bakit hindi mo ginawan ng paraan? Hindi po ba? Ba't hindi mo ginawan ng paraan? Kagaya niyan, with all due respect doon sa family ni Robin Padilla at saka yung Padilla, di ba? Marami nang nag-Muslim sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, napakarami pong nag-Muslim na. Marami na pong nag-Muslim sa family ni Robin Padilla. Hindi po ba? At itong pamilyang ito, 'di ba? Ay maraming tumitingala sa kanila. Tingnan niyo na lamang po yung nangyari sa kanila, 'di ba? Maaaring sabihin natin na minsan yung iba sa kanila tumitingala, ginagawa pa silang example, sinasabi, "Oh, mga nag-Muslim na 'yan," 'di ba? Pero sa kabila ng lahat ng 'to, ilang taon na ba silang Muslim? Hindi naman natin minsan kasi pwedeng pabayaan lang na kung ano yung fit sa iyong lifestyle, i-bend natin ng Islam. Hindi. Ang Islam ang dapat sundin. Ano man ang sitwasyon mo at anumang ang kalagayan mo dito sa mundong ito. Hindi yung Islam ang susunod sa'yo. Tandaan po natin yan. Hindi po natin babaliin ang Islam at i-fit natin siya. Igagawin natin siyang kumbaga sakto doon sa lifestyle natin. Kahit na ipitin natin, baluktutin natin ng Islam. Hindi po ganon.
Di ba? Maintindihan natin ng isang tao kung siya ay isang balik Islam, 2 days, 3 days, 1 month pa lang na Muslim, nasadak sa ganitong mga sitwasyon, naburol gan, okay lang. Pero kung ang iyong sitwasyon ay matagal ka na sa Islam, may authority ka, may kapangyarihan ka, mayroon ka sanang nagawa, pero sa kabila ng lahat ng ito hindi mo nagawa, ay anong isipin natin? Hindi po ba? Kung gugustuhin mo sana sa ibang mga bagay naman, pwede mo namang, di ba? Pinag-uusapan natin yun dito yung pagiging Muslim mo. Pagiging yung karapatan mo bilang isang Muslim na dapat malibing ka sa libingan ng mga Muslim, maburol ka sa burol ng mga Muslim, ibig sabihin naburol, ibig sabihin mahugasan ka, mabalot ka, madasalan ka sa dasal ng mga Muslim. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po ba? Ngayon, matagal ka ng Muslim, marami nang nag-Muslim sa pamilya mo, sikat kang nag-Muslim na, tapos sa kabila ng lahat ng ito, ganito. Allahu a'lam, diba? Si Allah ang higit na nakakaalam sa mga rason o ano pa man ang mga kadahilanan kung bakit na nagkaganon ang sitwasyon ni Brother Khalid Padilla. Pagdating sa kabilang buhay, hindi naman tayo ang mananagot yan, kundi silang mga may nasa authority na pinabayaan nila. Or mismo yung sarili mo, ikaw, sa sarili mo. Kasi walang ibang responsable ngayon. Hindi pwede ituro yung ibang tao. Kasi kung meron ka palang kakayanan nung ikaw ay buhay at nagpabaya ka, hindi mo sila pwedeng sisihin. Ikaw mismo ngayon, gumawa ka ng paraan. Upang hindi ka malamayan, hindi ka maburol, hindi ka maimbalsa mo kapag namatay ka. Gumawa ka ng ganong paraan. Diba? Legal na pamamaraan, mga kapatid. Marami dyan. Gusto nyo ng last will documents, di ba? Last will and testament, meron yan. Nagkalat dyan sa Facebook ngayon. I-download nyo na, naka-PDF file, naka-Word file pa. Gusto nyo, pumunta ka sa Islamic Center. Gusto nyo, pumunta kayo dito sa Ikhlas Tacloban. Meron tayong last will dito. Gusto nyo, pirmahan nyo yun. Lagyan ninyo ng inyong pangalan. I-notarize ninyo. Bigyan nyo kami ng copy, di ba? Kasi mahalaga yun, mga kapatid. So yun po talaga ang pinakamahalaga sa isang tao na gusto kong i-inject doon sa aral na makukuha natin sa pangyayaring nangyari sa ating kapatid na si Ahmad Barcelon, na nagdasal sila doon sa bangkay ni Khalid Padilla noong sila ay dumalaw doon sa kapilya ata o di kaya sa church na nagkakamali, na kung saan meron sa harapan nila ay cross at saka nandun yung sa kabaong, 'di ba? So, naway patawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapatid natin na si Khalid at patatagin siya sa mga pagsubok sa kanya sa libingan at sa kabilang buhay. At gayon din naman ang ating mga kapatiran na kung saan gumawa ng effort nila doon sa pagdadasal na yon kay Brother Khalid, 'di ba? Minsan kasi kung hindi lang siguro, yun ang sinasabi natin kung hindi lang siguro na picturean yun, kung hindi lang siguro na video yun, at the same time hindi lang siguro kilala ang nagsala doon at hindi rin kilala yung dinasalan, di ba? Baka hindi naman naging issue yun. Hindi po, pero dahil sikat, dahil kilala, dahil kilala natin si Ahmad Barcelon saka yung dinasalan, di ba? Kaya magre-react talaga tayo ng ganito. Minsan hindi dapat natin inilalagay sa isang alanganin yung ating sitwasyon na pag-iisipan tayo ng masama ng ibang mga kapatid natin. Lalong-lalo na kapag tayo ay isang daiya, lalong-lalo na kapag tayo ay isang tinitingala o di kaya kumbaga ang ating ginagawa ay marami ang nakatingin, di ba? Public tayo, speaker tayo, daiya tayo, di ba? Dapat ingatan natin yung ating mga sarili na malagay sa isang alanganin na pag-iisipan nila tayo ng hindi maganda. Kasi bakit? Hindi mo maialis sa kanila yan Hindi po ba sa isang narration ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa isang narration ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang gabi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglalakad siya kasama ng kanyang asawa. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang isang asawa, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglalakad siya sa gabi. So, nung sila ay naglalakad sa
daanan nung gabi, meron silang nakasalubong. Siyempre gabi wala namang mga ilaw, wala namang mga poste na ng kung ano-anong ilaw sa panahon nila. Naglalakad siya kasama yung kanyang asawa, madilim na gabi. At may nakasalubong silang isang sahaba. Nung nakasalubong nila yung isang sahaba na yon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hindi siya malagay sa sitwasyon na pag-iisipan siya ng kanyang sahaba na nakasalubong niya kung sino yung kasama niya, alam niyo kung anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 'Di ba? Parang ganito, dapat ganitong gawin natin. 'Di ba? Alam mo na baka mag-isip ng hindi maganda yung kapatid kong Muslim na to. Although na hindi natin ipiniplis sila, pero wag mo ring magbigyan ng dahilan na ikaw ang maging dahilan para mag-isip sila ng masama. Dapat ganun. Diba? Ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu nung nakasalubong niya itong sahaba na ito, o sahabi na ito, at kasama niya ang kanyang asawa, isang asawa niya sa gabi, sa daan, na hindi nakikita, hindi klarado kung sino yun o kung sino yun. So tinawag niya yung sahaba niya at sinabi niya, asawa ko to. Sinabi ng Propeta Muhammad, asawa ko ito, si ganito, ganyan. Diba? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu, diba? Kumbaga yung sahaba, sabi niya, hindi na kailangan ya Rasulullah. Kumbaga, hindi naman kami mag-iisip sa'yo ng masama ya Rasulullah kung sino man yung kasama mo. Pero, for the benefit na para isarado na natin yung usapin na para hindi na kayo mag-isip ng masama o hindi ka na baka pagdating ng panahon o pagdating ng paglagpas namin diyan o pagka di ba, dumating sa iyo ang Satanas, waswasan ka, bulungan ka ng Satanas, sasabihin sa iyo, sino kaya ang kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kalagitnaan ng gabi na 'yon na hindi nakikita, di ba? Baka bulungan ka ng Satanas. Although ang mga sahabat hindi sila mag-iisip ng ganun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po ba? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay malayong gumawa ng mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong sitwasyon na iniisip ng mga tao. Pero para isarado yung Satanas, isarado yung para hindi sila mag-isip ng hindi maganda kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya at sinabi niya, ito asawa ko to, si ganito. Diba? Sinabi niya sa ya Rasulullah, hindi na kailangan. Kahit na hindi kailangan mong malaman kung sino ito para hindi dumating yung Satanas sa iyo at bigyan ka ng waswas niyan at magsimulang mag-isip kung sino ang kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din. Kung ikaw ay isang daiya, ilalagay mo yung sitwasyon mo sa ganon na alam mo na maaaring pagmulan ito ng espekulasyon ng na maraming mga kuro-kuro na mga kapatid mong Muslim na at alam mo maaaring mailagay ka sa sitwasyon, baka sabihin sa yung kafir ka na, munapik ka na, o ano pa man. Sana kung naiintindihan mo yung sitwasyon na yun, wag mo na sanang ilagay yung sitwasyon mo sa ganong sitwasyon na, kumbaga, wag mo nang gawin sana. Kasi bakit? Ikaw din ang may kasalanan kung bakit sila nag-isip ng, kung hindi mo sana ginawa, at wala sanang picture, wala sanang video, hindi naman lahat ng bagay kailangan picturean, hindi naman lahat ng bagay kailangan videoan, at kailangan i-post dyan sa social media. Kaso nilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon na yon na kung saan ang mga tao binulungan ng Satanas, tingnan mo si ganito, ganyan, di ba? So, baka may part ka sa kasalanan na pag-iisip ng mga tao na yan, hindi po ba? Kasi dapat hindi mo inilalagay sa alanganin yung sarili mo bilang isang kinitinitingala ng mga tao. Dapat play safe ka. Maraming paraan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bigyan ko kayo ng example. Meron nga nagsabi sa akin, at meron akong narinig, at meron din akong, siyempre, nabasa sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang ginawa na lang sana ni Ustad Ahmad Barcelon at ang kanyang mga kasamahan ay nagsala na lang sila ng salatul ghaib. Sabi nung isa, kung nagsala na lang sila ng salatul ghaib sana, ibig sabihin ng salatul ghaib, ito yung absentee. O di kaya magdadasal kayo sa isang namatay na wala naman dito o wala dyan sa harapan ninyo o namatay siya kahapon o di ba? Namatay siya na wala dyan sa lugar mo. Magdadasal ka ng salatul janaiz o di kaya yung sala para sa patay na kung saan siya ay absent. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi doon, kasi isa sa mga titingnan natin sa history ng pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang nangyari kay Najashi, an-Najashi. Si Najashi, siya yung isang hari na kung saan
dito unang pinalikas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, kasi ito'y isang hari na kung saan siya ay makatarungan, hindi siya nag-aapi. Kumbaga yung kanyang pagiging leader ay makatarungan talaga. Kumbaga dito inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nangyari yung pinakaunang hijra o migration sa Islam. At nung nakarating ang mga sahaba doon na nabigyan siya ng da'wa, actually si Najashi ay nag-Muslim. Ang problema lang kay Najashi, nung siya ay nag-Muslim, sinubukan niya kung sino o kung ano ang magiging opinion at ano magiging reaksyon ng kanyang council kung sasabihin niyang nag-Muslim na siya. At nung nasabi niyang nag-Muslim na siya, nag-react ito ng hindi maganda yung council. Kaya si Najashi ay itinago na lamang niya yung hari ng Ethiopia, yung Habasha. 'Di ba? Itinago na lamang niya yung kanyang pagiging Muslim. Itinago niya yon at hindi niya inilantan sa council at saka sa mga tao. 'Di ba? Anong katibayan na siya ay Muslim? Si Najashi, tinago niya yung kanyang pagiging Muslim. Muslim siya. Pero dahil hari siya, wala siyang, kumbaga, minsan kasi yung sitwasyon mo, hindi mo magawa dahil nandun ka sa isang sitwasyon na naiipit ka. Hindi po ba? Naiipit ka. Ngayon, anong katibayan na siya ay isang Muslim? Nung namatay si Najashi, yung hari ng Habasha, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala kayo sa kapatid yung Muslim. Sapagkat namatay ngayon ng isang taong matal yawm rajulun salih. Sabi ng Propeta Muhammad, namatay sa araw na ito ang isang isang taong mabuti. Kaya magsala kayo sa kanya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay si Najashi sa araw na yaon. Diba? Sinabi ng Propeta Muhammad, magsala kayo sa kanya ng salatul ghaib. Diba? So, siguro, ganito ang sitwasyon. Halimbawa, namatay ang isang king. Namatay yung king na yon. Malamang at sa malamang, hindi yun nabalutan ng balot ng Muslim, hindi nahugasan, hindi nadasalan, hindi yun siguro na ilagay sa libingan ng mga Muslim. Malamang nagawan yun ng burol o malamang nagawan yun ng ritual ng parang ritual ng magiging mga hari na namamatay, di ba? Kasi bakit? Hindi naman alam ng mga kanyang nasasakupan na siya ay Muslim. Malamang at sa malamang yun ang nangyari sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, inutos pa rin ni Propeta Muhammad at si Propeta Muhammad mismo sallallahu alaihi wasallam na magdasal sila kay Najashi. Isipin yun. Kaya kasi hindi naman iuutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala kay Najashi kung siya ay hindi Muslim. Kasi bawal pong salahan ang isang namatay na hindi Muslim ng salatul janaza. Hindi po natin pwedeng dasalan yan. Halimbawa, sabihin, magdasal kayo dito, ang Muslim to. Kaya minsan, dapat iingatan din natin ang mga sarili natin. Halimbawa, pag alam po natin talagang hindi yan Muslim, ano mga palatandaan? Alam na natin, nagmurtad na yan Hindi na yan nagdadasal. Mapapapasok na yan sa mga simbahan, hindi ka nagdadasal na sa simbahan. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi na siya Muslim, di ba? Ngayon pag namatay yan, huwag mong ipagpumilit na yan ay dasalan ng Muslim. Kasi bakit? Hindi tayo pwede magdasal dyan. Ang Propeta Muhammad SAW, although, pag may namamatay, alam niyo po ba, ang unang itinatanong ng Propeta Muhammad SAW kapag may namamatay, ang itinatanong ni Propeta Muhammad SAW, mayroon ba yang utang? Sabi lagi ng Propeta Muhammad. Meron ba yan utang? Kapag ang namatay ay walang utang, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdadasal. Dinadasalan niya ito. Sumasama siya sa dasal ng mga sahaba. Pero pag sinabi nung isang sahaba, sabihin nila, Ya Rasulullah, may utang po ito. Sasabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala na lang kayo sa iyong kapatid na Muslim. Kasi iba kasi ang sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, privilege yun. Once na ang Propeta Muhammad nagsala sa iyong sa iyong bangkay, kapatawaran ni Allah siguradong kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yun. Ganoon po yun. Kaya pag may utang, kasi alam naman po natin yung utang, kailangan mong bayaran yun kahit sintabo pagdating sa araw ng paghukom. Hindi ka makakapasok sa paraiso kahit gaano ka kabuting tao. Hindi ka pa muna makakapasok sa paraiso hanggat hindi dumarating yung araw ng paghukom at hanggat hindi mo nababayaran yung utang mo. Ganun po yun mga kapatid. So mahirap yun. So kapag merong utang, sasabihin ng Propeta Muhammad, magsala na lang kayo sa kapatid mong Muslim.
Minsan mayroong isang namatay at tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ba itong utang itong kapatid niyong Muslim? Itong kapatid niyong namatay, sinabi ng isang sahaba, "Ya Rasulullah, meron po yung utang, ganito lang. Konti lang naman." Kaya nung narinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, magdasal na lamang kayo. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ako na ang magbabayad." Yung isang sahaba, sabi niya, "Ya Rasulullah," kasi alam na nila na kapag sinabi ng Propeta Muhammad may utang, hindi siya magsasala dito. Kaya sinabi ng isang sahaba, "Ya Rasulullah, ako na ang magbabayad sa utang nitong namatay." Kaya nung sinabi yun ng sahabi na nakarinig, siya na lang ang magbabayad, ang Propeta Muhammad ay nagsala doon sa tao na yun. So yun lang. So kapag ikaw ay isang Muslim, no, na nagdadasal, dapat dasalan ka rin. Pero pag hindi ka nagdadasal, hindi ka na, di ba, wag natin pagpumilit na, alam mo, nakikita na natin naman talaga na hindi na siya Muslim. Bakit? Hindi naman siya nagpa-practice ng Islam. Wag po nating ipagpumilit. Bawal po yun, magdasal ka sa isang taong hindi naman nagdadasal, mga kapatid. Tandaan po natin yan. So, si Najashi, Muslim, sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, magsala kayo sa iyong kapatid. Hindi naman pagdadasalan ng Propeta Muhammad at saka ng sahaba yun kung hindi siya Muslim. Hindi po ba? Kung ganito na lang ang ginawa sana ng ating mga mahal na kapatid, si Ahmad Barcelon at ng mga kasamahan niya, nagsalatul ghaib na lang sila, nagdasal na lang sila, sana kay Brother Royet Padilla ng salatul ghaib, hindi mas maganda, mas safe sana, hindi po ba? Hindi sana mailalagay sa alanganin na ang mga tao ay mag-iisip na bakit sila nakaharap sa cross, nakaharap sila sa kabaong, bakit doon sa loob ng simbahan sila nagdasal ng janasa, hindi ba? Hindi sana mailalagay sa alanganin yung kanilang sitwasyon, hindi po ba? Pero nangyari na po ang nangyari. Ang aral na lamang po na ating kukunin dito, mga kapatid, ang aral po na ating kukunin dito ay dapat hindi natin hayaan bilang isang balik Islam o bagong Muslim o di kaya isang taong born Muslim pero nasa piling ng hindi mga Muslim o wala siyang kakayanan na mailibing siya kasi nandun siya sa mga paligid ng mga hindi Muslim, na hindi tayo mamatay, na tayo'y maburol, maimbalsamo at mailibing sa libingan ng hindi mga Muslim. Huwag po nating hayaan yun. Sa pamamagitan ng paggawa natin ng last will, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga dokumentong authority na magpapatibay, sasabihin doon na ikaw bilang isang buhay pa noong sumusinusulat ito, ihinihaabilin mo na sa oras ng iyong kamatayan, ang may karapatan sa iyong bangkay ay ang mga kapatid mong Muslim sa pamamagitan ng pagpapaligo sa iyo sa Islamiko na pamamaraan, pagbalot sa iyo, pagdasal sa iyo, sa paglibing sa iyo. Lagyan mo doon kung sino yung gusto mong sa iyo, mag-asikaso sa'yo, imam dyan sa lugar na yan, o may specific kang pangalan, di ba? Pwede yun. Kung gusto mo, sulat kamay, okay yun. Mas matibay nga yun, sulat kamay, pirmahan mo. Gusto mo, gawan mo ng 2 witness. O di kaya gusto mo magsulat ka, gawa ka ng, yung mga nandyan sa Facebook ngayon ng mga, last will, pirmahan mo yun. Papirmahan mo sa 2 witness, ipanotarize mo yun, magbigay ka ng kopya sa Islamic Center, sa masjid, o sa magdala-dala ka lagi sa sarili mo, sa ID mo, di ba? Nakalagay dyan sa wallet mo. Para wala nang dahilan, mamatay ka man. Di ba si Ibn Umar radiyallahu ta'ala, yung kanyang wasiyya, di ba? Yung kanyang habilin, lagi niyang kasama kahit sa pagtulog eh. Kasi hindi mo alam. Kahit sa pagtulog, dalhin mo yan. Landyan lagi sa'yo kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Sapagkat hindi mo alam kung kailan ka lalagutan ng hininga. So, dapat nandyan lagi sa iyan, di ba? Baka mamaya mamatay ka, wala dyan sa tabi mo yung iyong wasiya, yung last will mo, paano? Walang makikita. Buti sana kung ikaw ay naglagay ng copy sa mga kapatid mong Muslim. Kaya si Ibn Umar, di ba, naggawa siya ng wasiya, lagi niyang kasama yung wasiya, yung last will niya na yun. Kahit sa pagtulog niya, kasama niya yun. Yun ang pag-iingat talaga sa habilin. Di ba? Yung last will mo na yan, gawin mo, ipalaminate mo yan. Gusto mo, palitin mo, lagay mo yan sa wallet mo para walang dahilan. The moment na mamatay ka, walang dahilan sila para sabihin na, bro, hindi namin nakita yung last will mo. Naburol ka na, natanggalan ka na naburol ka na, isipin mo.
na ilagay ka na sa kabaong at ang masakit pa dyan, tinanggalan ka na ng dugo na imbalsam mo ka na. Baka naturukan ka pa ng formalin. Pinag-usapan po natin ito, paulit-ulit nating pinag-uusapan dahil sa kahalagahan nito. Mga kapatid, mga mahal po naming kapatid sa Islam, pangalagaan po natin yung pagiging Muslim natin ngayong buhay tayo hanggang sa mamatay tayo. Hanggang sa mga ritual ng pagiging isang Muslim, dapat nating pangalagaan yun. Huwag nating pabayaan yun, mga kapatid. Di po ba? So, yun po ang aking masasabi dyan sa ating tinalakay. Maraming salamat po at naway pagpalain po kayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming salamat po kahit na napahaba yung ating live. Yung aking live ay nandyan pa rin po kayo. At naway nagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman, konting benepisyo sa usaping tinalakay natin. Pahalagahan po natin. Basahin ko po sa inyo yung bilang panghuli, basahin ko po sa inyo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati wasinathna dawa'alim minkum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pala ito ang gusto kong basahin sa inyo. Actually, yung gusto kong basahin sa inyo, yung isang aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithna dhawa 'adlin minkum. Aw akharani min ghairikum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Medyo maliit itong ating sulat dito. Basa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung Tagalog nito, o kayong mga sumasampalataya, kung ang kamatayan ay nalalapit ng dumatal sa inyo at kayo ay gumawa ng wasiya. Ang testamento po o last will po sa Islam, ang tawag dito ay wasiya. Testamento. Ito ay may kinalaman sa pagpapamana. Pagpapamana o huling habilin. Kung gayon, kayo ay kumuha ng pagpapatibay ng dalawang matuwid na lalaki mula sa lipon ninyo, mga Muslim, o dalawang iba na hindi mga Muslim mula sa labas kung kinakailangan, kung kayo naman ay naglalakbay sa kalupaan at ang sakuna ng kamatayan ay sumapit na sa inyo. Ibig sabihin, ang kahulugan ng aya na ito na sinasabi nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung habilin na legal talaga. Kapag kayo ay naramdaman nyo na malapit na ang inyong kamatayan, maghabiling kayo. Yung khair kasi dito na sinasabi, yung may kinalaman ito sa yaman. Kapag ikaw ay may yaman o di kaya may kayamanan, dapat magbigay ka ng wasiya o di kaya ng last will tungkol dun sa kayamanan mo kung kanino ito maipapamana. O di kaya yung wasiya na yan, ang ipinahihintulot kasi sa kayamanan mo na magbigay ka ng wasiya, ng last will, pwede mo siyang i-donate sa kayamanan mo ay 1/3 lamang, mga kapatid. Hindi mo po pwedeng i-donate lahat ng kayamanan mo na kalahati. Diba? Ito may kinalaman sa kayamanan. Pero ito'y pwede na rin natin gamitin doon sa pagpapahalaga natin sa hindi lang kayamanan kundi sa pagiging Muslim sa buhay natin. Hindi po ba? Na tayo ay kumuha ng dalawang witness, magsulat, may dalawang witness tayo para pagdating ng oras na tayo mamamatay na, mayroon tayong last will sa kayamanan natin, last will kung anong gagawin sa bangkay natin, last will kung ano yung sino mag-aasikaso sa atin, sa katawan natin, di ba? Para sigurado tayo, mamatay man tayo, alam natin may mag-aasikaso sa atin, may lilibing tayo ng tama, may sasagawa sa atin yung mga ritual ng Islam. At inshallah subhanahu wa ta'ala, maging panatag tayo bilang isang Muslim. Tandaan po natin, hindi po natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay at hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mas mainam na mas maaga
ay ating paghandaan ang kamatayan, mga kapatid, no? At yun nga yung sinabi ng Propeta Muhammad, yung isang taong wise, yung pinag-iisipan niya yung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng kamatayan. At gumawa siya ng mga dahilan upang maging mabuti ang kanyang kalalagyan o kalalagyan doon sa kabilang buhay. So, hanggang dito na lamang po, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at naway pagpalain po kayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway pangalagaan po tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.